former Speaker, Congressman Martin Romualdez, formal na pong humarap sa ICI investigation, Independent Commission for Infrastructure. Kaugnay nga po ng siya ay nababanggit, isinasangkot sa graft and corruption. Pero dahil hindi po pinakita ng live, ayun lang pong mga ambush interview sa kanya ng media ang nakita ng publiko. Ito po yun, no? Sir, nagpapasalamat ako sa ICI sa invitasyon. Tama na. Ngayong araw na to, I am ready to give my personal knowledge on the budget process. Okay. And while not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help dami kasing tao. to speed up the resolution of the fact-finding and investigation for the ICI. Sir, yung si Representative Cosa, what do you want to do? Nagsisiksika na sakit. Ayun, no? So, ayun, no? Bahagi lang po yun ng pinakita natin yung pagpapatunay na kanyang pagharap. At dinumog siya siyempre ng media dahil dating speaker. Pangalawa, Romualdez yan eh. Okay? Matapos po ang ilang linggo o buwan na pinag-uusapang siya ay may kinalaman bilang speaker dito sa flood control scam, ay ngayon po ay lumantad na siya at humarap na po sa ICI. Ito yung lagi kong sinasabi. Kung pinayagan lang na nailalay ang investigation, malalaman natin kung ano ang nangyayari sa question and answer na ginagawa ng komisyon dito sa mga personalidad na isinasangkot sa korupsyon. So, may mga senador na, dating sekretaryong iniharap dyan, district engineer, at saka po Diskaya family contractor iniharap na. Ngayon, former speaker ang humarap, hindi ho natin nadinig yung mismong aktual na pagtatanong sa kanya at kanyang depensa tungkol sa pagkakasangkot niya. Ang mga senador katulad ni Villanueva, Jingo Estrada, Escudero, dating Senate President, at sino pa ba? Former Senador Bong Revilla, former Senador Nancy Binay. Ayan po yung mga nababanggit. Hindi rin po natin nadidinig ang mga opisyal na mga question and answer. Ganun pa man, sasalang sila. Ang isa ho sa pinaka-aabangan ay siyempre itong si Saldico na nag-resign na as congressman, kaya lang ho ay nagtatago dyan sa Europe. Although ngayong araw na ito yung deadline na ibinigay sa kanya ng pamahalaan. Pag hindi siya humarap sa imbitasyon, panibagong kaso ang kanyang kakaharapin. Ayan po yung mabigat eh. Pag malalaking tao, ang hirap talagang imbitahan. Ang hirap kong paharapin sa investigasyon. Yan po yung sistema dito sa atin. Pag may impluensya, mayamang tao, napakadaling lumabas ng bansa. Pag nakaamoy na sila ay under investigation. Matagal na po. Ilang buwan nang umalis ng bansa itong si Saldico. Nagpunta ng Amerika, mahigit na 1 buwan doon. Tapos sa halip na bumalik ng Pilipinas, nagpunta ng Europe at mukhang doon na tumira. Kaya hirap ang gobyernong papanagutin. Gagastos pa ang pamahalaan at ang mga Pilipino para siya ay mapabalik dito sa ating bansa. Ganong kahirap. Hindi man natin pwedeng persahin yan. May proseso sa abroad bago mo mahuli at ma-deport ang isang Pilipino. So dadaan pa sa ganon. Kung yung magagunita, yung nangyari kay dating Congressman Arnie Teves, di ba? Halos 2 taon o 3 taon na ito'y nagtatago sa abroad. Nung mahuli lang ho sa Timor, doon pa lang ho na karoon ng mga proseso para may uwi ng Pilipinas. Pero pag pangkaraniwang Pilipino, overseas Filipino workers, o civilian Pilipinong nagbabakasyon sa abroad, pag nagkaroon ng kaso, ang daling mahuli at madaling maibalik dito. Pero pagka congressman o malaking personalidad sa Pilipinas, pag nagtago sa Amerika, sa ibang bansa, ang katwiran ay nagpapagamot. Hirap na maibalik. Pero ito yung pagpapatunay na si Romualdez ay nandito sa Pilipinas kasi humarap na sa media at sa ICI. Kasi nung 1 linggo sinasabi, nasa abroad na, nagtatago na rin. So hindi totoo. Nandyan na po, dumating na, humarap na.
Okay? Sana ganyan din yung mga senador. Dati at kasalukuyan, pag inibitahan ng ICC, humarap kayo, huwag kayong magtago, huwag kayong lumabas ng bansa. Ang lalabas ng bansa na involved dito sa scam na ito, duwag, walang balls, walang paninindigan, nagtatago at gagamitin ang kailang karapatan at pera sa pagtatago. Kaya yung katulad ni Saldico, na ngayon nagtatago na kasi nung controversial siya, nag-resign tapos hindi na bumalik ng bansa, yan po ay kaduwagan. Kaduwagan kasi hindi niya harapin ng eye to eye, face to face ang mga aligasyon. Hindi siya convicted. Siya ay inaakusahan pa lang. Kaya dapat kung siya ay matino, siya ay lalaki na dapat humarap sa mga pagsubok. Ganon ang kailangan. Okay? Hindi ko kano-ano yan si Speaker Romualdez. Wala akong pakialam dyan. Okay? Pero yung kanyang ginawa, hindi siya tumakas, humarap siya sa investigasyon, yan ang kailangan natin. Tapos, ang ICI na nag-iimbestiga, sila na ang bahala. Kung makakita ng ebidensya, kasuhan sa korte. Kung wala, edi wala. Ganun lang yun. Pero yung nagtatago, ang mararamdaman dyan ng mga Pilipino, guilty. Yung hindi haharap sa investigasyon, guilty. Diba? Kasi yung fact-finding investigation ay bahagi ng proseso bago dalhin sa korte at doon litisin ang mga sangkot sa bilyon-trilyon na iskandalo ng korupsyon at ang mga Pilipinong biktima. Si Saldico ay isa sa mga pangunahin na proponent sa mga project. Siya ang pangunahing itinuturo ng district engineer, ng kontraktor, at ng mga taga-deliver ng pera. Kaya napakalaki ng kanyang responsibilidad na humarap, sagutin ang mga bintang at paratang sa kanya. Pag hindi siya umuwi ng Pilipinas at nanatili siyang nagtatago sa labas ng bansa, hindi mawawala sa isipan ng taong bayan na siya ay guilty, ang dating congressman. Ngayon, kung uuwi siya at haharapin niya ito hanggang sa uli, hanggang sa korte, yan ho yung karapat-dapat na ating makita. Para mapatunayan at mabigyan siya ng pagkakataon, humarap ka, former Congressman Saldico. Gumaya ka dun sa kaibigan mo na si dating Speaker Romualdez. Humarap sa publiko, humarap sa investigasyon at kanyang paninindigan kung ano ang meron siyang nalalaman dito sa iskandalo ng nakasira na sa reputasyon ng Pilipinas at ng mga Pilipino sa international community. Nakakahiyang balita. Pinagnakawan, ninakaw, ibinulusa ng mga korap na politiko, kontraktor at engineer at iba pa ang pera ng taong bayan. Kaya tayo ay binaha. Yan po ang maliwanag dyan.